Halata po kasi mga kababayan na yung mga ginamit at yung mga pangalan na inilagay doon sa mga resibo na yon ay imbento lang po. At yun mismo ang pwedeng gamitin na ebidensya laban sa Vice Presidente. Kasi po sila mismo ang nagpasa nun from OBP at galing po sa DepEd, ipinasa nila sa COA at sorry, nakarating sa Congress. Ipinakita sa Congress. Kaya sila Adjong, sila Congressman Adjong, nung inisa-isa, nakita nila na ang nakasulat doon, mga imbentong mga pangalan. Walang birth certificate, walang death certificate, at walang marriage certificate. Sir Edong, shoutout po sa inyo. Atay sa mga dokumento, mayroong 8 billion worth of overpriced laptops sa panahon ni Sara bilang DepEd Secretary. Meron ring Hindi ho yan gawa-gawa lang, ha? Sabi ni Joselito, meron pa isa, boss, na Resin News, sinigang sa Sampaloc. dokumento na nagpapatunay na meron siyang mahigit na 2 billion na bank deposits sa joint account nila ni Rodrigo Duterte na hindi nakadeklara sa kanyang SALN. Sa kabilang banda, wala pang diretsyong ebidensya laban kay BBM sa di umanong pagkakasangkot niya sa flood control projects. Correct. Sige nga, baka meron dyan DDS, no? Na makakapagsabi, paano i-connect si Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga flood control project, doon sa mga ghost project. Gusto ko, alam nyo mga kababayan, gusto ko talagang makarinig ng mga DDS o gusto kong makakita ng mga DDS na yung tipo bang ipagtatanggol nila, eto ang koneksyon ni Bongbong Marcos doon sa flood control. Eto ang mga patunay na si Martin Romualdez ay konektado diyan sa mga ghost project. Gusto kong makakita ng mga ganun. At makarinig nung mga pagdepensa nila. Pero mukhang wala naman, no? Mukhang sabi-sabi lang. Kagaya nung kay Topacio. Mukhang sabi-sabi lang din, no? Mukhang sila-sila lang, papangalandakan ako, malakas na malakas ito. Dahil ang mga gumawa nito yung mga batikang mga lawyer, batikang mga politiko, etc. Sabi nung isang yung nakaganon, yung tirek yung mata na lawyer, 'di ba? Habang magpapasa daw sila ng impeachment para kay Pangulong Bongbong Marcos. Lalo na siya ang unang nag-expose nito sa sarili niyang SONA. Batay sa ebidensya, mas malinaw ang grounds for impeachment laban kay Sara Duterte. Huwag lang tayo sa politika makinig. Ang hustisya talaga. Ang tanong ko dito mga kababayan, malapit na po ang Pebrero 6, no? Yan, ako naniniwala ako, ganyang petsa ihahain, ilalabas yung impeachment kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ang tanong paano kapag nagkasabay talaga yung kaso na graft and corruption nila ni Trillanes at yung impeachment kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Sabi ni Shiro Kansaki, lawyer na tirik ang mata. Oo, yung para, ewan ko. Puro bangag sila ng bangag si Bongbong Marcos. Kung makita mo yung lawyer na yun, nakagano, nagbablog. Yari ka na, Bongbong. Lagot ka na, Bongbong. Nakagano, no? Pagpasok pa lang, ihahain na namin ang impeachment sa'yo, Bongbong Marcos. Ganon. Pagkalabas, malungkot. Hindi tinanggap yung impeachment nila. Tapos wala pang endorser. Alan Paulino, yan ang tunay nagsalita. Ebidensya. Sino ba yung lawyer na yon? Ito yata yun Impeachment case namin ay comprehensive. Napakaraming grounds. Yung nasa konstitusyon, ang daming grounds na... No? Ito yung lawyer na. Itong impeachment namin, napakaraming grounds. Tapos, sila Topacio, nagiging dito, napakagaling po ng mga lawyer. Putang inang yan. Ay! Kasi naman itong mga DDS na to, kaya hindi tayo makapagpigil doon sa mga PI natin. Pero napakagaling pong mga lawyer ang kasama natin. No? Napakagaling. Si Alice Guo, nasintensyahan habang buhay na pagkakakulong. Yung yung isa, si Cassandra Leong, hindi pa sentensyado pero pinaghahanap na. Si Tebes nakakulong, si Kibuloy nakakulong.
Nasaan yung magaling doon? Sabi ko nga, ano ba 'to? Inuuto yung mga Pilipino? Nila lahat? Diyos ko po. Oh, akala ho yata nito lahat DDS, 'no? Lahat kayang utuin. Pwede lahat yun. Tinalakay namin. Mas maganda sana kapag na-submit at na-receive yung aming impeachment complaint para Wala naman daw endorser na congressman. Paano naman yun? Paano naman yun? 'Di ba? Sana ang ginawa niyo, tinawagan niyo si Pulong. No, "Pulong, psst, uy, halika nga dito. Maghahain kami ng impeachment." Tinawagan niyo yung anak ni ano, Marcoleta. O, 'di ho ba? Eh, wala. Punta sila doon, oh, pribadong, citizen. Wala. Wala namang ano, um, wala walang mag-e-endorse para sa kanila. Sabi ni Shiro Kansaki, "Putek, lalabas lang pala sa SMNI pa." Oo nga, eh. Mag-ingay lang, alam niya si attorney na yan, puro yaw-yaw. Oh, tingnan mo attorney, oh. Nasaan na si attorney? Uy, nawala si attorney. May ipinapaliwanag pa si attorney. Sandali, ibalik natin. No, hindi pa tapos yung si attorney. Saan ba yun? Oh, eto. Madami daw, at Ang impeachment case namin ay comprehensive. Napakaraming grounds. Yung nasa konstitusyon, ang daming grounds na pwede lahat siguro yung kasama niya doon sa mga host doon sa seminar. Oh, talaga? Eh, kasi sila-sila lang naman ho ang mag-uutuan diyan, mga bossing. 'Di ba? Sila-sila lang ang maniniwala sa mga ganyan. yun. Tinalakay namin. Mas maganda sana kapag na-submit at na-receive yung aming impeachment complaint para meron akong liberty na mag-discuss ngayon. Sabi ni Palsis, "I just finished reading the impeachment complaint. Both Makabayan Black at DDS Black against BBM. Walang halong bias. Ang pangit ng DDS Black." Bakit ganun? Sabi ni Harold, oh, ayan, oh. Bigating mga lawyer daw. Bigating mga lawyer, pero yung mga kliyente nando sa oblo. Yung mga kliyente, ayun. Habang buhay na pagkakakulong ho. Eh, pag-usapan natin yung bigating lawyer o yung magaling daw na mga lawyer. Congressman Leviste, pwedeng manahimik Kaya ito. Sige nga, subukan natin yung pagiging magaling ni Attorney Topacio. Kung talagang magaling na lawyer, no? Pakinggan natin, ha? si Congressman Leviste, pwedeng manahimik na naman yan eh. Ang yaman na niya. Bakit ka pa magpapapansin pa? Oh, bakit pa nga ba naman, no, lalabas doon sa mga media para ipakalat yung Cabral Files.